Balik ulit ako sa kwarto para makapag-edit ulit ng panibagong vlog at makapag-upload tayo ng madami. Yan po, maglalakad na po ako. Umuulan. Patungo dun sa... Naalala ko yung nagbubuhat ng semento. Kung nakakita ng nabinibidyoan siya ay yun ang sinabi. Pagdating dun sa hagdan, dala yung semento ay nanginginig na yung buong katawan. Nasa na? Sa gilid. Hindi naman, ito po, paano magkalangin. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. Ayan, naglalagari na siya. Anong ginagawa mo, Dak? Para saan yan? Dapat sa bintana, sa bahay ni Lola. Ay, sa bahay ni Lola. At ayun mga kagwani, kung mapapansin nyo, wala na yung mga trabador natin. Nagsiuyan na po sila kasi syempre, kailangan rin po sila ng kani-kanilang pamilya at magpe-prepare na din po sila. Kasi papalapit at papalapit na po ang bagyong Ophong. Magalang na bagyo. Opo. Di ko naabutan yung weather update, Dada. Kamusta? Walang pagbabago? Yung bumababa. Bumababa? Parking Visayas, pero agit, siyempre. Agit pa rin, katulad nung dati? Malaki yung circumference ng bagyo. Siyempre, kasama. Sana hindi masyadong malakas. Timbang lang yung hangin at ulan? O mas malakas ang... Hindi pa naman maramdaman yan mamayang gabi. Pero hindi naman masyadong malakas. May radyo tayo dyan? Ha? May radyo? Yung ano kung mag-assure pa. In case na mawalan ng kuryente, may papakinggan tayo. Cellphone. Ay, sa bagay, cellphone, pwede din. Kasi minsan kasi sa Facebook, hindi ako masyadong naniniwala kanina nga. Iba yung update. Diba da? At ayun na mga kagani, babalik ulit ako sa kwarto para makapag-edit ulit ng panibagong vlog at makapag-upload tayo ng madami. So, I'll be back later. Ikaw da, mag-vlog ka? Busy ako, busy. Busy pa si Dada. Pagpupukosan niyo yung pang-takip dun kila Lola. Babay na muna. A few moments later. Ayan po, buo na yung ano, pang-takip ko dun sa bintana ng bahay ni Lola. Pinag-isipan ko kasi kanina kung gero na lang. Yung tatakip ka lang. Masyadong mataas yung ano. Lalagyan mo dyan sa wala. Yung bintana. Wala naman akong ano, mataas na daan. May hagdan doon sa harap. Hindi yan kasi. Di- Saka di- ano yung di abot? sulok ng lupa. Pag ganyan, medyo delikado kasi. Ano mo na lang yan. Isa lang ako. Parang ipapako mo na lang. Frame para isasalpak ko na lang. Salpak. At may ano na siya. Pang sarado pako. na pako. Sarado. Sa Okay gilid. na. Safe na siya. Madali lang naman. Dapat mahaba yung pako. Kahit kunti lang ang ano niyan, mas nakakapit. At yan Tapos, po, maglalakad na po ako. Umuulan. Patungo dun sa... Naalala ko yung nagbubuhat ng semento. Kung nakakita ng nabinibidyoan siya ay yun ang sinabi. Pagdating dun sa hagdan, dala yung semento ay nanginginig na yung buong katawan. Kasi matarik yung hagdan. At Adi hagdan man baga dadi gini bunira. Kaya lang mabigat. palipaisip pa ako eh. Yan na. Layo muna.
Basa ka. Laragir. Umuulan din. Wala akong dalang payong. Ay. Buloy. Ayan, lagyan pala ng ilaw dyan. Ay, si Ming Ming. Ming Ming. Hello, Ming. Kumain ka na, Ming? Madilim. Lawan ko nga si Ming Ming. You need help? Ay! Mali Robert! May namin takot na! May na. Ayaw mo na, nakasalpak na. Dito na pa ako. Sin. Ano? Ay! Nakalak! Lat! Nakalak. Amo. Baka ilupad sana di. Ato. Agko man kawa, agko ano. Ito mga kawoy. Agko ko lumber. Tulong tabang na yan. O kaya, kuwan na sana, Manny Robert. So, kuwan na sana sa ano, baga. Rogan mo na sana sa basod. Oo, sadi, oh. So, pretty naman ang bibi ni Ming Ming. Ang Ming 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 Ming. Doon ka na, Ming. Di ka pa kumakain. Palang lang duwag. Kalibutan mo. Hindi maapgiyan. Na sana sa gilid. Hindi naman. Tapos, paano magkalangin? Hindi pa ka. Sinarado mo. Yan nga po, natakpan na namin yung ano, bintana. Pako na yan. Alambre dito sa hindi anong sukat. Ayan. Patulak naman yung hangin kaya okay na yan. At dito lang sa taas, sa bubong. Dadagahan lang itong ano, gear. Ano lang, para hindi masyadong magupa-uka. Pero nakapako naman yan lahat. Segunda sa pako. Sunod na iniipit ng kahoy. Dito sa kanan, iniipit ni Kuya Robert. Yan, pasataas siya. Bati. Mababa ito. Sana hindi masira yung kulay. Sana hindi masyadong lumakas yung hangin. Kasi yun lang makakalaban nito. Malakas na hangin. Masusubok to mamaya. Kanya po, tapos na kami dun sa bahay ni Lola. Ayos na yung mga dapat ayusin doon. At dito naman ay kunti na lang ang ayusin ko. Yung mga tubig, kung dadating pa yung ibang tubig, siguro sa baba na lang. Yan, mga bintana silyado na yan. Safe na.
Kung lumakas man ang hangin ay yan pa rin. Tibay naman yung paggagawa ng timpoy sa ano sa bubong. Naka-text ko yan. Kaya hindi naman yan na ililipad ng hangin. At yung sana walang kumuha itong mga kahoy dito. Kasi uso dito pag bagyo, kasagsagan ng bagyo, ay mayroon pa rin nag-ooperate ng mga tao na nag-advance na kung sakaling masira yung bahay nila, dapat may pampalit sila. Mga kahoy pa naman to, mga materials na pwedeng gamitin sa paggawa ng bahay. Yan, mga plywood pang building. At yan nga po to, wala na, kalbo na yung tent. Bakal nilang naiwan, hindi naman niya ilipad ng hangin kasi nakakadena yan, saka nakatali yung tatlong poste. At yung cabinet, nakatali na rin yun, may balot ng sako. Yung mga ilang upuang nakapatong doon at nakadagan ay nakatali rin yun. At yung tricycle ay mamaya ko na lang lilipat doon sa kung saan nakatira sila Colin. Doon na lang, mas safe doon yung may gate na bahay. Yung graba at buhangin ay napalibutan na rin ng mga nakasakong buhangin, kaya hindi na yan idadaos-dos ng tubig kung sakali na lumakas yung ulan. At itong mga kuwan ay ililipat ko na lang mamaya dun sa harap na lang. Yung mga galon na walang laman ay tali na lang yun para hindi sila magkaka-iwalay. Ay, ano po, sabi ni Ate Franz ay bukas pa naman daw na alas 8 tatama dito sa Bicol. Kaya magdamag, medyo okay. Buti na yun, makikita natin yung kung anong mga mangyayari. Nagsisimula na pumatak yung ulan. Ano pa naman yan, mahina pa naman siya at wala siyang kasamang hangin. All set na lahat. Itong tricycle ay lipat ko na dun sa kabilang bahay. Kaantay na lang tayo ng bagyo. Yung neighbor namin ay lumipat na dun sa eskwelahan kasi mas maganda doon, malayo sa posibleng baha kung sakali. Pero sa tingin ko walang baha yung mangyayari, kasi kung meron, di sana ay meron na dito sa kanal at dun sa katabing barangay na siyang unang nababa. At kung ang bagyo'y umaga naman, bukas ng umaga maglalampon dito sa Kabikulan, ay makikita natin kung anong epekto, kung gaano siya kalakas at ano yung mga mabidistroso nila. At mas maganda pag umaga yung bagyo, kasi kung ano't ano pa man, gising yung mga tao. Kung may nakalimutan ay pwede pang kunin. Kaya sana naman umina o hindi siya masyadong malakas. Tama siya. Pray na lang tayo kay God na sana ipainain po niya yung bagyo, at kung magtatraverse siya across the country ay dumaan na lang siya. Yun na lang po. Mamaya ko na lang tatakpan yung gate, kasi baka dumating pa yung magde-deliver ng tubig, hindi sila makakadaan. Ano naman to,
Yung tulugan nito ay idlip-idlip lang. Kasi pag ganitong may masamang panahon, hindi tayo masyadong natutulog na maimbing. Medyo kabado rin. Kahit nga okay na yung mga pwedeng madistroso, ay siyempre mas maganda yung nagbabantay tayo. Wala namang masamang ilaan yung oras dito sa darating na o parting na masamang panahon. Siguro hindi naman siya gaanong kalakas kasi magalang naman yung bagyo. Kasi yung pangalan niya ay Opo.